What's up mga ka-technician? Nagbabalikan tayo Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nag-subscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click all, flash nyo rin na mga videos. So ngayon guys, magre-review tayo ng Quick TR1. So yan ang model niya guys. Ayan. Tapos yung power cord niya, yung type niya ay OB. Ayan. So OB guys, yung dalawang bilog na wire. Dalawang bilog na sasaksakan guys, tapos bilog siya. So kaya OB yan kasi bilog yung pinaka cord niya, tapos dalawang bilog din. So yung B, yun ang itsura niya guys. So input voltage 220 volts. Syempre up to ano yan guys, 240 volts. Pero syempre titignan natin guys kung talagang 220 volts lang to or pwede siya sa 110. And then eto naman guys, power niya ay up to 1000 watts. Ayan guys. Tapos ginawa siya guys, so neto lang. So May 20, 2024. So ano lang naman ngayon, 'di ba? So ayan, kung makikita niyo guys, original siya. Okay? So para maniwala lang kayo na galing to sa official website nila. So ito 'yun guys. Sunshine. Okay, yan yung official website nila guys. Ayan. Tapos tingnan nyo yung pinambalot sa kanya na plastic. Ayan, Sunshine siya guys. Ayan. So pwede kayo pumunta sa website nila. Ayan o, ito yung website nila. So QR yan ang website. Okay. So ano pang nantay natin guys? Buksan na natin. Ito guys, bagong model nila to, kaya bago lang din yung manufacture nito. Ayan. So gusto ko kasi siya i-try kasi nga ang gamit nito ay turbine sa loob mismo, hindi siya yung ano lang, LC lang na ano. So ayan yung manual niya guys. Pero hindi ko na titignan yan guys. So ito yung mga ano niya, nozzle. Ayan guys. So ito yung pinakamaliit. Ayan. So single 4.4 mm. Tapos ito yung malaki niya, pinakamalaki 8.4 mm. Tapos ito yung mid. Ayan, 6.4 mm. So wala siyang takip dito guys. Yung iba may takip para sa yung pag-ikot ng init niya guys ay pantay-pantay, hindi lang yung diretso guys. Pero okay na din. Tapos ito yung magnetic holder niya. So masasense niya rito yung magnetic, tapos automatic siya cool down guys. So ito yung sinasabi kong outlet niya. Ito yung sinasabi kong plug niya. So nakita nyo yung OBO. Tapos ito parang letter B. Ganon. Ayan guys. So wala akong saksakan para dito. Kaya papakita ko sa inyo yung saksakan na gagamitin ko. So ito na yung mismong hot air niya. Hot air gun guys. So ayan. Sa settings, power, minus tsaka plus. Hindi yan positive negative minus tsaka plus yan. Ibig sabihin na pwede yung taasan yung dito, yung fan niya or yung pagka-blow niya. Pwede yung babaan. Tapos pwede yung sobrang mainit or sobrang warm lang guys. Ganun. So from 100 degrees Celsius up to 500 C. Ayan guys. So, galing na natin ito rito. Galing natin ito rito. Ito. And then, pakita sa inyo guys yung power supply na gagamitin ko rito. So, yan yung gagamitin natin guys na converter. So, from 110 to 220 AC guys. So, up to 2000 VA. Ayan guys. So ang factor nito, power factor siguro nasa 0.8. Ayan.
or mas mataas pa guys, kasi toroid yung gamit dito. Ayan guys, so toroid yan. Kahit tingnan nyo sa loob yun, no? Hindi siya yung EI na transformer. So bakit binili ko 220 volts or 240 volts AC? Kasi ito guys, gagamitin ko sa Pilipinas, dyan sa atin. Okay? Kasi meron ako dito eh. Ang gamit ko rito na tag dito, hot air station ay yung Athens guys. Ang model ng Athens na gamit ko, or Athens, ST-862D. Ayan. Ito yun guys. So may hose pa siya. Ayan o. So naka-hose pa siya. So hindi direct yung ano niya, yung turbine niya dito guys. So ayan atin. Ayan o. Okay. So dito yung pindutan niya pag inon. Ayan ang itsura niya guys. So magkaiba dito sa gamit ko. Pero okay lang kasi ito kasi gamit dito sa may US lang yan. Ito sa Pilipinas ko gamitin to. So lagay ko lang siya rito. And then alisin na natin to guys. Pero ipa-power on ko to. Ayan, para makita nyo lang guys. Hindi pa naka-on yan kasi hindi ko pa ino-on eh. Ito naman guys, kaya ko rin binili to. Yun nga, ano ko sa Pilipinas to para meron akong hot air sa Pilipinas. Kasi nga hindi ako makagawa ng walang hot air doon na kayang magtanggal ng tawag dito na mga IC, yung mga SMD guys. So mostly ang gamit ko rito yung nasa mid. Ito 6.4. Ginagamit lang yung narrow, yung ganito kaliit guys, sa maliliit lang din. Pero kapag ka malalaki, kunyari malaki yung pag-aalisan nyo, kailangan saktong din dun sa pag-aalisan nyo yung laki. Or mas malaki ng konti. Ayan. Pero mostly gamit ko talaga nasa mid lang. Nasa middle. So ito lalagay lang dito. So ayun nga pala yung unahan niya guys ha, baka hindi nyo maano. Ayan. So yun yung pinakaunahan niya. So ito ilalagay dito. Ayan. Tapos kapag ka-inon nyo siya, ayan guys, on natin. Ayan guys. So ayan, nakaset siya sa 100, syempre. So warm lang siya guys, kayang-kayang hawakan yung init. Tapos kapag tatasan nyo siya guys, ito. Ay, ano muna pala settings. Ito, set natin siya. Ayan. Sa mataas. Ayan guys. So nagpi-flicker yung nasa video, pero sa ano guys, sa totoong, sa actual siya guys ay hindi. Kasi yung frames per second ng video natin ay napipick up niya yung bilis ng LCD guys. So set muna natin siya sa 300. Yan. And then eto, palakasin natin yung fan. Ay, kailangan mabilis eh. Ay, wait lang guys. Ayan guys, so ay, ito pala. Ayan guys, kung narinig nyo, lumalakas yung tunog. Up to 10 yan guys. Init. Ganito kalayo guys, napakainit na. So
So, ibig sabihin yung 1 ay 10. Tapos yung 2, 20, and then, so, ano yan guys. So, pag nasa 10 ka, pag 10 to nakalagay dito is 100% na yon. So, yan, 10% yan. So, wala tayong magagawa dyan, guys. Hindi natin kaya papahinain yan kasi yan yung pinakamahinaan yan, guys. Pero okay na din. Kaya nyo naman taasan nyo na lang yung nozzle para hindi masunog yung aalisan nyo agad, guys. Huwag nyo ilalapit mabuti. So, kapag cool down, isang pindot lang nito. Yan natin, guys. Ayun. Ayan, nagkukuling na siya, guys. So, ayun, guys. Pinost ko lang para makita nyo. Ayun. Okay. Ngayon, pagka nilagay natin siya rito sa lalagyanan niya, ayan guys. Ayos eh. So, ayan guys. So, on natin siya. Power. Wait lang guys ha. So, cool down muna natin. Ayan guys. So, naka-slip siya kung nakita nyo. And then kapag inalis natin siya at mag-solda na, mag-alis na tayo ng SMD or kung ano man yung component na alisin nyo or ikakabit nyo. Pagka-alis nyo yan guys, automatic siya mag-iinit. Pagka binulik nyo, ayan, nagka-cooling down siya guys. Okay? And then, ano ba? Mag-alis tayo guys ng IC na merong middle pad. So, sa TP4056 module guys. Alis tayo. Ito guys. So, ito yung mahirap na alisin. Yung IC na to kasi may ano siya guys. Meron siyang middle or nasa ilalim yung pads niya mismo guys. Ground or positive yung pads niyan. So, kuha lang tayo ng ano guys, panglalagay dito na para hindi masunog tong matting. So, ayan guys, at zoom in natin. So, ayan. Alisin natin tong IC na to. So, gamit lang to guys. So, kailangan to mag 300. Ayan guys. For mga nasa 350. Para mabilis lang. Ayan guys. Ayan guys. And then, lalakasan ko tong hangin ng 3. Ayan guys, 30%. Ayan guys. So, ayan. Kung nakita nyo, yan yung may pads na tag dito. Patayin ko muna ito guys. So, ayan yung may pads na IC sa ilalim guys. Ayan o. So, mahirap po alisin yung ganyan. Ayan, kapag hindi tama yung tools na gagamitin mo. Kasi pwede mo masira yung copper pads. Yan guys. Or dito mismo. Pagka inalis mo ng todo na hindi maayos yung init na binibigay ng gamit mo guys or yung tools mo. So kaya ayan. So ngayon balik natin siya guys. Pwede naman siya gamitan ng ng mas
mataas yung temperature. So, ayaw naman wait lang. Wait lang guys. So, hindi ko pa kasi ganong gamay to guys kasi syempre bago lang to eh. So, una ulit natin. So, taasan natin yung temperature. Pwede tayo mag 380, ganyan. Or kaya 400. Pwede natin gawin yung 400 yan. Ganyan. Nasa sa inyo na yan guys kung paano nyo siya gagamitin kasi. So, ayan na. So, 400 siya. Pero babaan natin guys 20%. Yan. Ayan na. 400, 20%. Balik natin to rito. Inita muna natin yung board. Tapos kabit natin to para mainit na yung board. Ayan guys. So, nakakabit na siya. So, ayan. At ano na lang natin yan, palamigin. Ay! Tingnan natin guys kung gumagana to. Kasi kapag hindi gumana to, hindi maayos yung pagkakabit niyan. Ay, type C pala to. Kami na micro pala. Micro USB. Ayun guys, nagana siya. Ano, nagbiblink-blink pa yung ilaw na red. So, ibig sabihin, maayos yung pagkakalagay natin. So, ngayon, gawin natin guys ay i-ano natin yung hot air. Buksan natin, tignan natin kung ano yung loob. So, ayan guys, at napalamig ko na yung heater niya kasi mainit pa yan kanina. So, dito lang natin siya tanggalin. Ayan. Tapos, eto naman, alisin natin yung nozzle. Siyempre guys, tanggalin natin yung 4 na screw sa loob. Ayun o. So, ayan. 1, 2, 3, 4. So, kailangan mahaba yung gagamitin nating screw Philip or driver. Ang gandahan kasi nito guys, hindi peke yung ano niya, heater. Sana hindi peke yung ano, tag dito, yung motherboard niya, kasi ako magaling ako kumilatis ng board kung okay ba o inano lang, dinesign basta-basta. Ayoko pa naman ng design na basta-basta lang. Kailangan lagyan mo ng protection, basta laging safety sa pagdi-design. Alisin to.
Wait lang guys, babalik ako kapag natanggal ko na to. So yan nga guys, tear down failed tayo. Kasi ang hirap nito tanggalin. Hindi ko alam kung naka glue ba to or naka thread. Kasi guys, kanina ko pa inikot. Tapos ganito pa yung tanggal ko, wala. Hindi ko talaga siya guys matanggal. Pero siguro sa ibang video, kapag nalaman ko na kung paano siya tanggalin, gagawa talaga ako ng video nito, tear down guys, para makita nyo lang kung ano yung loob nito. Pero sa ngayon guys, talagang wala akong idea. So ayan guys, at kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click the notification bell button, click nyo guys, bye, peace.